natin mga kababayan, yung pagwawala naman, yung drama ni Bato. Kung itong si Pulong, yung drama niya ay hindi epektibo, mga kababayan, dito tayo tingnan natin yung drama ni Bato. May paiyak-iyak pa din si Bato eh. Hindi ko alam kung saan ba siya naiiyak. Dahil dinalaw si Digong ng embahada ng Pilipinas o dahil susunod na siya kay Digong. Tingnan nyo, pakinggan nyo mga kababayan. With all my heart. Oy. That he lives this world. Oo. Not in the presence of officials who visit him on the pretext of a pseudo welfare check, but instead in the company of the people he loves. Oh. Hoy, Bato, ayusin mo nga. And who truly care for him. Since none of us here can even hope to match his patriotism, let us at least strive to be half as nation-loving as he was, as he still most certainly is. Kung gusto po natin magpakita ng malasakit sa ating dating Pangulong Duterte. Kung talagang gusto po natin masiguro na lagi siyang nasa mabuting kalagayan, ang nakikita ko pong isa sa mga solusyon ay masuportahan ng bulwagang ito ang kanyang interim release. Oy. Or more conservatively, let us at least take up proposed Senate Resolution number 18 or resolution expressing the sense of the Senate strongly urging the Philippine government to advocate before the International Criminal Court for the interim release of former President Rodrigo Rua Duterte in a form of house arrest arrangement in a residence in The Hague, the Netherlands. Hindi naman siguro kalabisan ang hiling na yan. Hindi daw kalabisan. Teka lang Bato. Kayo ba nagbabasa ng international law? Binabasa nyo ba yung nakapaloob sa interim release? Ang sabi sa interim release, mga kababayan, mga ka-GPnatics, ay dapat yung country na mag-host sa kanya ay part or member ng Rome Statute. 'Di ba? Bakit sa Pilipinas nyo gustong pauwiin? At saka, anong pakialam namin kung matanda na yun? Unang-una, mga kababayan, kayo ba? Agree kayo? Would you agree? Nasabi ni Bato, kailangan pauwiin kasi matanda na. Teka lang, sabi ko nga mga kababayan, mabuti nga yun, matanda lang. Natikman na ang lahat. Lahat-lahat. Siguro, babae, sugal, MJ, o fentanyl. Diba? Lahat ng yaman sa mundo. Natikman niya na. Buhay pa siya hanggang ngayon. Samantalang mga kababayan ko, yung yung mga pinatay nila, wala na. 'Di ba? Pinag-agawan na mga kababayan ng mga bulate. Yung iba mga buto na lang 'Di ba? Ilang taon na 'yon? Kasi sa patay kasi mga kababayan, 'di ba? Sa ano kasi pagpatay na yung tao, 5 years bago bago tuluyang maubos lahat ng mga laman. Meron pang matitira konti-konti pagdating sa buhok. Mga kababayan, nakakabit pa yan after 5 years. Pero pag lumagpas yan dyan, wala na. Lagas-lagas na yan. Bibihira yung makita ninyo na hindi naagnas. 'Di ba? Yung mga matagal na, may 10 taon na, meron pang kahit papano mga kababayan, meron pa siyang sa sarili niya. 'Di ba? Pero most likely, ang makikita mo diyan, agnas na yan. Kasi yung 2 kapatid ko na dinala ko dito sa probinsya, galing sa Manila Cemetery, mga kababayan.
ngayon, 5 years talagang wala na. As in, kalansay na lang talaga. Ang masama pa nga doon, buwisit yung tagabantay nun, kababayad ko lang ng 5,000. Nung pinuntahan namin, di ba, ngayon na nagbayad. Pinuntahan namin after 5 days. Wala na doon yung mga kapatid namin. Wala na doon yung mga kapatid ko. Nilipat doon sa libingan ng mga bata. Nilagay sa sako. Paano? Yung puntod nun nila, ibinigay pala sa isang pulis. Kasi nangangailangan daw ng pera, anak ng tinapa. Diba? Oh. Wala kaming pakialam kung matoda si Digong dyan. Siya naman ang may gusto niyan eh. Siya nga nagsabi niyan, come on, let's bring it on. Bilisan nyo, ICC. Diba? Oh, kaya wala kaming paki dyan. Sa tingin ko ay hindi naman sobra. Lalo na magpapasko na. Siyempre, sa tingin mo hindi yun sobra. Sa inyo. DDS kayo eh. Pero sa amin, pwede ba yon? Sa taong bayan, pwede ba yon? Hindi. Sa inyo lang yon. I therefore urge this august body for proposed Senate Resolution number 18 to finally be included in our agenda. I am asking this not just as a senator, but as a Filipino. A Filipino who believes that one of the best, most patriotic among us who ever lived does not deserve to spend his remaining years in a foreign prison that does not even speak his language, much less feel like home. Pwede naman siya magsalita doon ng sarili niyang lingwahe. Anong hindi siya anong sinasabi mo hindi siya pwede doon magsalita ng sarili niyang lingwahe? Pagkausap niya yung mga anak niya, hindi ba siya nagsasalita ng sariling lingwahe doon? Maniwala ako sa'yo. Maniwala ako sa'yo ba to? Di ba? Even a single Filipino language, hindi siya nagsasalita kahit Bisaya? Oy, come on, bato. Lokohin mo ang lelang mo. Mga kababayan, pakinggan nyo naman yung kanilang drama nitong si Marcoleta. Senator Marcoleta is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Mga ilang katanungan lamang po kung papayagan po ng ating butihing kasama, Senator Bato. Yes po, Mr. President. Ginoong Pangulo, sino-sino po ba ang mga kasama nung... Teka lang, may tanong si Sir Nelson Tolin. Paano daw si Bato? Buhay pa. Lagas na ang buhok pero buhay pa. Iba yan, mga kababayan. Si Bato, ibang klaseng animal yan. Di ba? Di ba? Dream come true naman yan eh. Yan yung wish niya, tapos ngayon, ayaw niyong pagbigyan. Di ba? Wish granted, para kay Digong. Sabi niya yun eh. Nasabi po ninyong mga taong kinumpos ng welfare team na pinuntahan po yung dating Pangulo sa The Hague. Okay. Sa ngayon, Mr. President, wala pa tayong hawak na pangalan individually, pero ang informasyon ay sila daw ay mga opisyalis from the Philippine Embassy ng The Hague, Netherlands. Ginoong Pangulo, Your Honor, kung ang puso po ninyo ay sinugatan ng isang tao, o ito, pakinggan niyo po sa inyo ng isang bagay na masasabi nating nagbigay sa inyo ng matinding kadalamhatian o kapaitan sa buhay, ang nais po ba ninyong kukumusta sa inyo, sa inyong kalagayan? Babarahin natin sila dito. Babarahin natin sila dito. Pakinggan nyo maigi yung kanilang script. Sa pagkakasadlak ninyo sa kalagayan na yan, ay yung taong mismong gumawa nito sa inyong buhay. Hindi po, Ginoong Pangulo, dahil alam natin na sila ang source ng iyong kahirapan. They are the reasons
why you are there in The Hague. And mukhang hindi ko matanggap na ako ay bibisitahin ng mga tao na yon na sila ang naglagay sa akin sa ganitong sitwasyon. Okay. Ikakasusuklam ko po. Ibig sabihin po, Ginoong Pangulo, pangkaraniwan na lang na kapag ko ay napunta sa ganong kalagayan, ang inaasahan mong bibisita sa iyo ay siguro ay yung mga kaibigan mo o kapalagayan mo ng loob. Tama po ba? Tama po, Ginoong Pangulo. Okay, stop tayo dyan, mga kababayan. Ito maliwanag. Maliwanag dito. Ano ang sabi ni Kaufman, mga ka-GP Natics, kay Digong Duterte? 'Di ba? Sabi niya ay hindi na po ito nakakakilala. Sige nga, i-apply natin yung sinasabi ni Bato at yung script ni Marcoleta na, 'di ba, Pangulo, kapag halimbawa ay yung tao na dadalaw sa iyo ay nagdala ng dalamhati, nagdala ng kasawian sa iyo, 'di ba hindi mo na naisin na ito ay dumalaw sa iyo? Ang inaasahan mong dumalaw sa iyo ay mga kaibigan at mga kakilala mo. Teka lang. Marcoleta, mukhang hindi ka ata aware. Mukhang hindi ka aware. Alam mo ba na sabi ni Attorney Nicholas Kaufman na hindi na nakakakilala itong si Digong Duterte? So therefore, mga kababayan, paano niya nakilala na hindi niya kilala yung mga tao na yon? Paano niya nasabi na yung mga tao na yon ay hindi po ito mga tao ng ICC? 'Di ba? So therefore, mga kababayan, mukhang nahulog kayo dito, Brad. Hindi nyo naiisip ata. Remember, sabi, to grant the interim release, ano ang sinabi nila? Para ma-stop yung confirmation of charges, ano ang sinabi nila? Na si Digong ay nakakalimot na. Si Digong ay hindi na makaalala. Hindi niya na maalala yung mga anak niya, yung taon ng mga anak niya, yung pangalan ng mga anak niya. Pero yung dumalaw na ambasador, galing sa embahada ng Pilipinas, nakilala niya. Aha. Paano nangyari yon, Marcoleta? Paano nangyari yon? Oh, eto pa. Paano siya magagalit? 'Di ba? Kung hindi niya kilala. Oh. So therefore, yung feelings na sinasabi nyo, ikaw ba? Papayagan mo bang dumalaw sa'yo? Yung nagbigay ng dalamhati sa'yo? Yung nagdala ng pagdurusa mo, kaya ka nakulong, nasadlak sa kulungan? Kung hindi yan nakakakilala, hindi niya iisipin. Hindi niya masasabi na yung tao na yon ay isa sa parte ng biyernong ito na nagpakulong sa kanya sa dahig. Tama? Mga kababayan, ano ba talaga, Marcoleta? Hindi mo ba napag-aralan yung sinabi ni Kaufman? Bato, anong klaseng script yan? What my point is, mga kababayan, dapat si Digong, wala siyang reaksyon. Kasi wala siyang nakikilala eh. 'Di ba? Hindi niya ma-identify kung ito ay taong gobyerno, tao ng ICC, or ito ba ay mga anak niya. Tama? Kasi wala siyang maalala. Pero, sabi nila, nagagalit itong si Digong dahil dinalaw siya. Oh, kasi ganito yan, mga ka-GP Natics. Sino ang nagpaabot sa kanya? O sa kanila? Paano nila nalaman? ICC ba ang nagsabi? Sa kanila? Palagay ko hindi. Ang nagsabi nun na may dumalaw sa kanila na taong gobyerno para i-welfare check ay si Digong. So, how could that be? How could that happen
mga kababayan, na ang isang taong hindi nakakakilala nakapagsumbong sa kanyang pamilya na may dumalaw para siya ay i-welfare check. Diba? Oh. Actually, GP, that insinuation that Diggs Dementia Ek was to delay the confirmation of charges in order to delay the warrant of arrest. Exactly my point. Pero Arda yan, yun din ang punto na sinasabi ko na hindi nila kayang panindigan. Why? Mga kababayan, na-identify ni Digong that person, mga kababayan, na dumalaw sa kanya, di ba? Ay taong gobyerno. If you have dementia ek, may Alzheimer ek, mga kababayan, dapat, di ba? Nakalimutan niya na yun, hindi niya kilala. Oh, hindi niya ma-identify. Pero bakit niya na-relay yung balita dun sa kanyang kamag-anak? So therefore, yung nangyari na yan, mga ka-GPnatics, ay isang butas sa kanila. At butas yan sa kanila, ngayon, palagay ko magbabago ang pananaw ngayon ng ICC na pinagbigyan nila si Digong to stop temporarily or suspend temporarily, mga kababayan, yung confirmation of charges. Di ba? Kasi na-establish nila that this person doesn't have a dementia na ginagawa nilang paraan. Ginagawa nilang leeway. Diba? Maliwanag yun na ginagago tayo. At dahil nabuking, kaya sila galit na galit. Nabuking na hindi tunay ang pagpapanggap ni Digong Duterte. Oh. Tama. Hindi tunay ang pagpapanggap ni Digong Duterte na siya ay may demensya at walang maalala. Kaya ngayon, todo hataw sila na pati sa plenaryo, may script ang mga loko. Sasabihin, dapat bigyan na. Dahil ito ay matanda na, pagbigyan ng interim release. Dahil mas maigi daw ang isang matanda ay ubusin ng kanyang oras, ang kanyang panahon sa kanyang sariling bansa. Yan ang wish niya, tapos ayaw niyong tuparin. Di ba nag-wish siya? Dapat pagbigyan niyo. Pagbigyan niyo doon sa dahig. Sabi nga niya, doon na siya mabubulok, di ba? Sabi niya, doon ako mabubulok. I will rotten in jail. Sabi niya ganun. Oh, ay bakit ayaw niyong pagbigyan? Oh, sabi ni Ma'am Ninita Umali, ginagago lang tayo ng mga alipores ni Digong. Takot sila mabisto sa kasinungalingan, kaya sila galit na galit. Diba? Oh. Sabi ni Ma'am Lilibet Ose, correct ka GP. Dutertes are all liar. Sabi ni Naomi Shin. Yan talaga yung kanilang mga ano, no? Yan yung kanilang pagtatago, mga kababayan. Pagsisinungaling. Sayang ang pamasahe papunta sa dahig, bawal ang aso doon. Oh. Kaya sila nagagalit-galitan kasi nabisto sila. That is correct. Sabi siguro nung ambassador or ambassadress na nagpunta doon, kala ko ba walang makilala yan? Kala ko ba may demensya? Bakit kami nakilala? Bakit nila nalaman na kami ay nagpunta doon? Sino nagsumbong? Si Digong. Oh. Sabi ng attorney ni Digong, hindi nakakakilala si Digong. Bakit sabi daw, nag-aalala si Digong nang may rally na nagkakagulo sa Pilipinas? Kaya nga, magulo rin eh. Diba? Walang maalala pero nag-aalala. Oh. Hi, Ma'am Emilia Agustin. Thanks, like. Yun naman ang totoo eh, Ma'am Yuki Sawaki.
Booking sila sa kadramahan nila. Kaya sila naggagalit-galitan. Kaya gumagawa sila ng eksena. At itong mga tuta aso dyan sa Senado, ayan, gumagawa na ng resolusyon. Dapat nga, kung ako dun sa ambassador ng Pilipinas na pumunta dun sa mga ambassador, dapat nagdala kayo ng chicks. Tingnan nyo kung kaya pang tumayo. 'Di ba? Okay, mga kababayan. Pagpasensyahan nyo na ha. Yan lang po kasi talaga na nahanda ko ngayon eh. Kala ko kasi hindi ako makakapag-live. Salamat sa mga pagtsatsaga nyo. Ayan oh, YouTube health is good lang, hindi na excellent. Bakit kasi nagdadrama? Panghapon lang ang drama sa TV, drama-rama sa TV. Kaya nga eh. 'Di ba? Pero mga ka-GP Natics ha, yung kay Pulong matindi. Parang gusto na talaga nilang mamatay si Digong Duterte. Kung gusto nilang patayin, sila na lang. Di ba yung utusan pa si Pangulo na dapat pinatay mo na lang si Digong para mawala na yung paranoia niya. Oh. Ewan. Anyway mga kababayan, maraming salamat po muli sa pagsama nyo sa akin. I'll try my best tomorrow to cover mga kababayan yung ating hearing sa Senado. Okay? At marami daw po mga